sa ikatatlong sunod na taon, itinanghal na Boxer of the Year na naman si Manny Pacquiao. Makitay po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang Boxer of the Year ng ESPN.com at ng BoxingScene.com. Siguradong bubuhos pa ang mga awards para kay Pacquiao dahil halos lahat ng boxing experts ay saludo sa pambihirang ginawa niya sa 2009. Ang makapanalo ng dalawang magkakaibang timbang na titulo at kumpletuhin ang hindi pa nakakamit na kahit na sinong boksingero. Makapanalo ng 7 titulo sa magkakaibang weight divisions. Una ay nang patulugin niya si Ricky Hatton sa loob lamang ng 2 rounds na ibinoto ni Dan Rafael ng ESPN.com bilang Knockout of the Year. Dito nakuha ni Pacman ang kanyang IBO Junior welterweight crown. Ikalawa, ang kanya matagumpay na paglampaso kay Miguel Cotto upang maging WBO welterweight champion noong Nobyembre. Pinuri ng BoxingScene.com si Pacquiao dahil sa timing ng kanyang malalaking panalo na siyang bumuhay sa naghihingalong katayuan ng boxing sa takilya. Ang Pacquiao versus Cotto na kumita ng $70 million sa pay-per-view sales ay siyang muling nagtaguyod sa boxing bilang isang major sporting event. Nakakatuwang isipin na sa gitna ng mga papuri sa bangis at husay ni Pacquiao ay hindi nakakalampas na bigyang pansin ng ESPN.com ang magandang asal na ipinapakita ng pambansang kamao sa kada laban niya. Saludo ang ESPN.com sa mapagkumbabang estilo ni Pacquiao na palaging ang kanyang bayang Pilipinas ang itinataas sa kada pagsampa sa ring. Sa puntong ito, napakadaling sabihin na kahit na anumang laban ang kanyang pasukin laban kanino man sa 2010, nakakasigurado na si Pacquiao na tatanghalin siya bilang Fighter of the Decade. Chino Trinidad Agututo, 24 oras. Naihain na sa Korte sa Nevada sa Amerika ang demanda ni Manny Pacquiao laban sa kampo ni Floyd Mayweather Jr. Inireklamo ni Pacman ng defamation o paninirang puri si Mayweather Jr., ang ama nito at isang tiyuhin nito dahil sa paulit-ulit na pahayag na gumagamit siya ng performance-enhancing drugs. Dawit din ang promoter ni Mayweather na si Oscar De La Hoya. Humihingi si Pacman ng danyos na hindi bababa sa $75,000 katumbas ng halos 3.5 milyong piso. Wala pang pahayag sa ngayon ang kampo ni Mayweather. Balot pa rin ang takot ang mga residente malapit sa pinangyarihan ng massacre sa Ampatuan sa Maguindanao. Kaya naman wala na silang balak pang ipagdiwang ang pagpasok ng bagong taon. Nakatutok si Rauna Crisostomo live mula sa Cotabato City. Rauna. Mel, ayaw nang isipin ng mga residente ng Ampatuan, Maguindanao na magpapalit na ang taon. Tila wala raw kasing dahilan para magdiwang, lalo't kalunos-lunos pa rin ang kanilang kalagayan sa evacuation center. Sa silong ng makeshift tents dito sa Barangay Salman sa Ampatuan, naabutan ng bagong taon ng may 1,000 pamilyang evacuees. Sila ang mga lumikas na residente dahil di kalayuan sa kanilang mga tinitirhan ang pinangyarihan ng Maguindanao Massacre. Kahit mahigit 1 buwan ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, di pa rin sila bumabalik sa kanilang mga tirahan dahil sa takot. Reklamo nila, tila nanganganib pa ang buhay nila ngayon di sa kaguluhan, kundi dahil sa gutom. Wala na nga raw maipakain si Subia Ali Sakinan sa kanyang 9 na anak. Ang dati niya kasing inaasahang taniman sa bukid, di na niya mapuntahan dahil nga sa takot. Magdadalawang linggo na rin daw silang di nakakatanggap ng inaasahang tulong, kahit man lang supply ng bigas. Kaya ang pagpalit ng taon, di niya na raw papansinin pa. Hanggang ngayon, hindi pa kami makakuha ng bigas. Isa lang kabulang namin dito, ma'am. Wala man kaming magawa, ma'am. Kaya wala man kaming Kaya walang pera, walang bigas, wala man kaming kagamitan. Dahil wala nang mapagkunang bigas, ang ilan sa kanila nagtitiis na lang sa kamoteng kahoy. Swerte na raw ang ilang may naihaing kanin at isda ngayong araw. Si Noro Dinling, itutulog na lang din daw ang pagpasok ng taong 2010. Maliban sa walang maihanda mamayang medianoche, wala rin daw siyang nakikitang dahilan para antayin ang pagpalit ng taon. Wala naman sa amin yung kahit anong gawin namin, magbagong taon kami. Kung hindi, ganito rin ang buhay namin hanggang sa ngayon, simula nang may nangyari. Paliwanag naman ng DSWD, bukas mamimigay ng relief packs pero sa mahigit 400 residente lang. Ito lang daw kasi ang talagang apektado ng nangyaring massacre. Marami raw sa mga evacuee, pinapabalik na nila sa kanilang mga tahanan. Umaayaw lang dahil sa takot.
Kung katarungan ang hiling ng mga nabiktima sa Maguindanao Massacre, katahimikan naman ang inaasam ng mga residente sa Ampatuan, Maguindanao sa darating na taon nang makabalik na sa kanilang tahanan at maibalik na rin sa normal ang pamumuhay nilang mga maituturing ding biktima ng nangyaring krimen. Mel, Happy New Year pa rin sa inyo dyan. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Mga kapuso, kapapasok lamang po ng balitang ito, sumabog at nasunog ang hilera ng mga tindahan ng paputok sa Muñoz sa Nueva Ecija. Isa po ang napaulat na patay, may isa pang nalapnos ang katawan. Ito po, kuha po ito na ipinadala ni Emmanuel Floresca sa U-Scoop ng GMA News. Nag-i-inspeksyon daw ang mga pulis sa tindahan ng mga paputok sa tapat lang ng sitio ng Muñoz. Biglang may sumabog, sunod-sunod na ang pagputok. Ang mga tao nagtagulo at nakaistampid pa. Hindi bababa sa 30 tindahan ng paputok ang natupo. Chika Minute! Inilabas na ang opisyal na kita sa takilya ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Ano kaya ang nanguna? Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Inilabas na ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival ang official box office returns ng 7 pelikulang kasali sa MMFF. Sa talang ibinigay ni Rick Kamaligan, miyembro ng Executive Committee ng MMFF, ang pelikulang Ang Panday ng GMA Films at Imus Productions ang nangunguna sa takilya. Ang ating available na data ngayon is up to yesterday. So talagang ito yung pinaka-current natin na na figures At ang nangunguna pa rin is Ang Panday. Ang Panday had 55,977,000. Ang sumusunod dyan ay yung darling kong Aswang. It's 55,010,010. No? At ang pangatlo is Shake. It's 51,781,000. Nasa ika-4 na pwesto naman ang I Love You Goodbye na may kitang 51,759,000. Ika-5 ang Mano Po 6 na may 25,230,000.